Pagkwentuhan natin itong isa na namang hakbang ng katangihan na ginawa ni Robin Padilla. Lumabas na naman ang katangihan ni Padilla. Nag-file ng resolution na ipa-repatriate na daw si Duterte. Repatriation ni Duterte? Ha? Mga kabunyog, ang mga sinight pa ni Padilla, kung nagawa daw ng Pilipinas na i-repatriate si Tebes galing Timor-Leste, bakit daw hindi natin kayang gawin kay Duterte yon sa ICC? Wow. May abogado ba ito? Sino bang mga abogadong nag-a-advise dito? Ha? Mga kabunyog, imagine niyo, ang argumento niya, kung si Tebes nga daw ay na-repatriate ng gobyerno ng Pilipinas, bakit daw hindi kayang i-repatriate ng gobyerno ng Pilipinas mulang ICC? Ha? Kay Galileo Miguel, good afternoon. Kay Abet Felix Limoneras, magandang hapon din. Ha? Oh, yun mga kabunyog ang argumento ni Robin Padilla. Ang resolution ni Robin Hood Padilla, pinapa-repatriate niya. Ang resolution niya na yung Senado suportahan yung kanyang kahilingan na lakarin ng gobyerno ng Pilipinas. Yung gobyerno ng Pilipinas ang lalakad, lakarin sa ICC na ma-repatriate si Duterte pabalik sa Pilipinas. Repatriation. Ito, paano mo masasabing pwedeng i-repatriate? Wala naman, unang-una, iba ang ICC. International Criminal Court yan, Rubin. Ang sinasabi kasi ni Robin Hood Padilla doon sa resolusyon, mga kabunyog, kung si Tebes nga ay nagawan daw ng paraan, kung si Tebes ay nagawan daw ng paraan ng gobyerno na ma-repatriate, linakad. Kumbaga ang sinasabi niya, linakad ng DOJ natin, yung DOJ natin, linakad ng DOJ natin, ang tinutukoy niya si Rimulya, nalakad nga daw si Tebes na ma-repatriate, o bakit naman ang dating presidente ni si Duterte hindi? Ito yung mga argumento ni Robin, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan hindi po yan talagang seryosong balita yan. Padilla seeks Duterte repatriation but Senate rejects his resolution. Ni-reject ng Senate kasi naka-break na ngayon ang Senado. Naka-break ang Senado ngayon. Wala na. Adjourned na ang Senado. Magbabalikan na ang bagong Senado sa June 30. Yung bagong upong Senado na 20th Congress. Kaya hindi na tinanggap ngayon. So ni-reject. Anyway, ang sabi ni Padilla, i-refile niya daw. I-refile niya daw sa 20th Congress. Ito yung title ng kanyang resolution. Ito yung kanyang resolution. Resolution expressing the sense of the Senate, strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. O yan Ang resolution ni Padilla, inisponsoran niya. Gusto niya na suportahan niya ng mga kapwa niya senador para maging resolution ng Senado. Kapag inaprubahan niya ng Senado, wala na. At kapareho na ni Padilla ang mga senador. Kapag inaprubahan niya ng Senado, yung mga senador na a-approve dyan, sasabay dyan kay Padilla, kapareho na rin niya, kanji. Ito yung argumento ni Padilla. Ito. Such repatriation is possible as evidenced by the Philippine government's successful diplomatic efforts that secured the return of former Congressman Arnolfo Teves Jr. from Timor-Leste in May 2025, despite the Timor-Leste Court of Appeals rejection of the Philippines extradition request. He added. Ayan.
Ha? Kumbaga ang sinasabi ni Padilla, sa Timor-Leste, mayroong korte. Yung korte, nireject yung application ng Pilipinas para sa extradition ni Tebes. Rejected yung extradition. Pero nag-decide ang Timor-Leste, linakad ng gobyerno ng Pilipinas, nag-decide ang Timor-Leste dahil sa lakad ng gobyerno ng Pilipinas ah, na i-repatriate na lang. Oh, kaya 'yun ang gustong mangyari ni Padilla. Kung si Tebes nga daw na ni-reject na ng Court of Appeals ng Timor-Leste yung appeal ng Pilipinas sa ay yung request ng Pilipinas ng extradition, ah ni ni-reject yung request ng Pilipinas ng extradition, pero nagawan pa rin ng paraan ng Pilipinas sa pamamagitan ng DOJ na ma-repatriate. O di ang gawin daw ganun na din, nagawa nga daw sa kay Tebes, bakit hindi magawa kay Duterte? O sabi pa ni Padilla, this, he said, demonstrated the government's capacity to repatriate Filipino nationals through diplomacy, as evidenced by coordinated actions by the DOJ, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, and National Bureau of Investigation. Ha? So yan yung yan yung mga argumento ni Padilla sa kanyang resolution, na kung nagawa nga daw ng DOJ, ng DFA, at saka ng NBI na ma-repatriate si Tebes, o bakit daw hindi natin magawa sa part ni Duterte? Ha? Di ba? O, unang-una, mga kabunyog, mga kababayan, ang pag-repatriate, yung repatriation ni Tebes ay within the power ng gobyerno ng Timor-Leste. Ha? Within the power yon ng gobyerno ng Timor-Leste. So, ganito kasi yan. O, para maliwanagan din natin to. Dalawa ang paraan kay Tebes. Extradition or repatriation. Matagal nang sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Timor-Leste na para hindi nadadaan sa kung anumang prosesong legal, repatriation na lang. Ang ibig sabihin ng repatriation, na-aresto na si Tebes ng Interpol at saka ng otoridad ng Timor-Leste. Wala siyang passport kasi kansilado na. So ibig sabihin illegally staying alien na siya doon. Ha? Illegal na yung stay niya sa Timor-Leste. Actually, pwede na kaagad-agad desisyonan ng Foreign Affairs, ng gobyerno ng Timor-Leste na i-repatriate. Repatriation na. Ituturn over na kaagad sa gobyerno ng Pilipinas. Ang problema rin kasi sa Timor-Leste noon, syempre malalakas din yung connection ni Tebes doon. Hindi sumang-ayon yung gobyerno ng Timor-Leste sa repatriation. Ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas, dinaan sa extradition. Ibig sabihin, sa korte ngayon. Sa korte. Pagdating sa korte, mahaba ang naging laban. Sa lower court, nanalo ang Pilipinas. Pagdating sa Court of Appeals, talo ang Pilipinas. O ang problema ngayon, may isang mangyayari. Ngayong October, mag-a-apply ang Timor-Leste bilang maging full member ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ay nagkita si PBBM at yung presidente ng Timor-Leste sa Malaysia ba 'yon? Sa Malaysia? O nagkita sila doon. Pagkita nila doon, na-erase yung issue ng kay Tebes. Ay maaapektuhan ang application ng Timor-Leste, kukontrahin ng Pilipinas. So nagbago ng stand ngayon ng Timor-Leste. Okay. Wag nang extradition, repatriation na. Yung unang option na repatriation, ginawa na ngayon ng gobyerno ng Timor-Leste. Within ba yun sa powers ng Timor-Leste government? Yes. Kasi ang repatriation, administrative lang yan, executive. Samantalang yung extradition, judicial. Kaya walang mali doon sa nangyari kay Tebes. Pero itong kay Duterte,
Hindi naman gobyerno ang ICC. Hindi naman gobyerno ang ICC. Walang kapangyarihan ang ICC sa ganyan. Wala ring kapangyarihan ang gobyerno ng Pilipinas na makialam sa ICC. Kumbaga, ang gobyerno ng Pilipinas sa Timor-Leste may diplomatic relations. May diplomatic relations. Yung ating foreign affairs, may relasyon sa foreign affairs ng Timor-Leste. Yung gobyerno ng Timor-Leste, may relasyon sa gobyerno natin. Yung ating NBI, saka DOJ, may counterpart sa kanila. State to state ang relations. Pero ang ICC saka ang Pilipinas, walang ganun. Unang-una, hindi na rin tayo member ng ICC o di kagagawa ni Duterte yun. So wala tayong control sa ICC. Wala rin tayong relasyon sa ICC. Wala. Hindi yan state-to-state relations. Ha? Paano mo ngayon lalakarin ang repatriation? Paano mo lalakarin ang repatriation sa ICC? Walang ganun. Unang-una, hindi estado ang ICC, International Criminal Court. Hindi rin tayo member na ng ICC, inalis na ni Duterte. Hindi tulad sa Timor-Leste na ang Timor-Leste state, tayo state din. May kanya-kanya may relationship tayo, state to state relations. Kaya yung ugnayan natin sa Timor-Leste, yung ginawa ng gobyerno ng Pilipinas, lakarin yung repatriation ni Tebes, within yun sa powers ng gobyerno natin at within din yun sa powers ng gobyerno ng Timor-Leste. Co-equal tayo na state. O ngayon, pagdating sa ICC, hindi naman estado ang ICC, International Criminal Court. O hindi rin tayo member ng ICC. Hindi rin natin counterpart ang ICC. Wala. Hindi state to state yan. O paano mo lalakarin yung repatriation? Walang repatriation yan. Ang pinakaparaan na lang talaga na mangyari dito, yung nilalakad ni Kaufman, una, mapadismiss niya yung kaso sa pamamagitan ng walang jurisdiksyon ng ICC. Pag nanalo doon si Kaufman, ang ICC na mismo ang mag-o-order, okay, dismiss ang kaso, wala tayong jurisdiction. Yun. Yun lang ang paraan dyan. Pero yung mga Padilla, wala yan. Ha? Under ba ng ang Pilipinas ang ICC? Hindi. Kahit yung ating Korte Suprema, hindi under ang ICC. Kahit si PBBM, Presidente ng Pilipinas, hindi under ang ICC. Pangalawa, walang relasyong estado sa estado ang Pilipinas at ang ICC. Kasi hindi naman tayo hindi naman estado ang ICC, International Criminal Court yan. At isa pa, hindi na tayo member ng ICC. Dahil hindi na tayo member ng ICC, kasalanan din ni Duterte yan. Inalis niya ang pagiging member natin eh. So wala na tayong dyan, wala na tayong say dyan sa ICC na yan. Hindi na tayo member. Kaya ngayon, paano mo lalakarin ang repatriation? Sa kawalang ganyang paraan ng pag-release ng kusado sa ICC, walang paraan doon na sinasabi ang repatriation. Walang ganyan. Ang pwede lang dyan, pag na-dismiss na ang kaso ni Duterte sa ICC, makakalaya si Duterte. Yan yun. Pangalawa, kung mag-work yung interim release, di ba, nag-urgent request for interim release, okay. Kung pagbigyan ng ICC yung interim release ni Duterte, yun. Yan yun. Pero kung mga repatriation, walang ganyan. Ang repatriation is state to state, estado sa estado, gobyerno sa gobyerno. Walang ganun sa ICC. Binibrief man lamang ba si Padilla ng kanyang mga lawyers? Di ba? Wala namang ganyan eh. Walang ganyan sa ICC. Walang repatriation. Ang gawin nila, suportahan si Kaufman doon sa motion niya. Ano ba yung ni Kaufman? Yung motion ni Kaufman na i-dismiss ang kaso ni Duterte kasi walang jurisdiction ng ICC. Yun. Pangalawa, may urgent request siya for interim release. Pag napagbigyan yun, yun. Yun ang mga paraan. Pero repatriation, wala yan. Extradition, wala din yan. Walang ganyan. Anyway. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Lumabas na naman ang katangian ni Padilla.
Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,